Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Ephesians, chapter 4, verses 21 hanggang 24. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Your true value and identity begins in knowing Christ. So, alam niyo po, isa sa mahalagang katotohanan na dapat maintindihan natin na kapag tayo po ay napabilang na sa pamilya ng Diyos at higit sa lahat tayo tinatawag ng mga believers or Christians, yung pong buhay natin ay magkakaroon po ng kaayusan. Ano po? At makikilala natin yung totoong kahalagahan natin sa paningin ng Diyos at yung totoong identity natin kay Kristo. At ang sabi ng John chapter 8 verse 12, ito po yung pangako ng Panginoong Hesus sa atin. Ano po? Dahil siya yung ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa Kanya ay di nalalakad sa kadiliman. Kasi malinaw po sa Biblia, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 33. Sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan dahil siya ay Diyos ng kaayusan at kapayapaan. So, kaya po magulo at di maayos yung dati nating buhay ay dahil yan po'y napaghaharian ng dyablo. Kaya nung tayo po'y napalipat na sa paghahari ng Diyos, nandito na tayo sa liwanag. At si Jesus na yung ating sinusundan. Siya yung ilaw ng sanlibutan. Kaya tayo po hindi nalalakad sa kadiliman at tayo makakapamuhay na po ng maayos. Ano po? At alam niyo po, may dahilan kung bakit magulo ang mundo ngayon. Ano po? Kasi dahil po yan sa pamumuhay ng taong walang pananampalataya sa Diyos. Kaya walang paalala sa atin ni Apostle Paul, ano po sa Ephesians chapter 4 verses 17 to 19. Huwag na kayong mamuhay tulad ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Sabi po diyan, walang kabuluhan ang kanilang iniisip, wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Wala na silang kahihiyan, kaunti man lamang, at wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. So yun yung paraan ng pamumuhay ng mga taong wala sa liwanag. Kaya wag daw po nating tutularan ang sanlibutan kasi punong-puno po yan ng confusion. Doon po naghahari ang kaguluhan. Ano po? Kaya marami po ang nadirimlan ang isipan. Kaya mapapansin nyo sa Romans chapter 1 verse 21 to 32, may mahaba pong listahan dyan ng kasalanan na ginawa ng tao dahil sila'y napagharian ng confusion or kaguluhan sa kanilang buhay. Sabi sa verse 21, nagdilim yung kanilang hangal na pag-iisip. Kaya naguguluhan sila sa pagkakilala sa Diyos, kung sino-sino na lang at kung ano-ano na lang yung kanilang sinasamba. At concerning their gender and sex, naguguluhan sila. Merong nakipag-ugnayan na sa kapwa lalaki at yung babae naman nakipag-ugnayan na sa kapwa babae. Kaya pansinin nyo ngayon, yung gender confusion, malaking bagay. Saan nagmula yan? Sa gawain ng dyablo. Ano po, na i-confuse po ang lahat ng tao concerning God, concerning gender and sex, at higit sa lahat, doon po sa conviction sa kasalanan at sa mga moral issues. Kaya nga sa sobrang sama ng tao, ang sabi ng verse 24, hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa. Sana malinaw sa atin yan, mga Christians, ano po, hindi dapat tayo confused kasi ang author ng confusion ay ang dyablo. Kaya ginugulo niya ang pamumuhay ng tao. Binibigyan niya ng confusion about God, about gender or sex, at concerning conviction of sin, at mga moral issues.
doon siya nagpapadala ng maraming confusion. Kaya pansinin niyo po, ang daming tao ngayon na hindi nagbabasa ng Biblia, naku-confuse sila. At ang tawag diyan ng Biblia, demonic wisdom. Ano po yung nakapaghahari yung confusion sa buhay ng tao. Binabanggit po yan sa James chapter 3 verses 15 hanggang 16. So dapat po ay umalis tayo doon sa ganoong kalagayan. Matutunan natin yung nais ng Diyos sa ating buhay na tayo po'y mahalaga sa paningin ng Diyos, tayo po ay may tunay na identity kay Kristo Jesus. Kasi dinisenyo ng Diyos ang tao, created to be like God in true righteousness and holiness. Yung po sinasabi ng Ephesians chapter 4, verse 24. Kaya habang natututo tayo ng salita ng Diyos, naaalis tayo sa confusion at nagkakaroon tayo ng maayos na buhay. Ang nais na buhay sa atin ng Diyos ay yung sinasabi sa James chapter 3 verse 17 and 18. Ang sabi niyan, ngunit ang may karunungang mula sa Diyos una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katuwiran, ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. So yan, yung buhay na pinaghaharian ng karunungang mula sa Diyos. Maayos pong buhay. Yan ang ipag-pray natin at huwag tayong pabibiktima sa confusion na meron sa mundong ito. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat at alam na namin ngayon na ang pinanggagalingan pala ng confusion sa buhay na ito ay si Satanas. Ang nais mo sa amin, Panginoon, ay kaayusan, kapayapaan. Kaya patuloy naming ipamumuhay ang iyong salita upang magkaroon kami ng maayos na pamumuhay. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.